Samantala, ang Senado ay may sariling bersyon ng panukalang RH. Inaasahan naman ng mataas na kapulungan na may papasa nila ang nasabing panukala sa loob ng buwang ito. Ang kabuuang ulat mula kay Bianca Piedad. Umaasa nga ang ilang senador pabor sa reproductive health bill na mapagbobotohan ito bago ang isang buwang holiday break mula sa December 20. Ayon kay Senador Miriam Defensor Santiago, tiwala siya na maaprubahan ang nasabing panukalang batas sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado bago mag-adjourn ang sesyon. Inaasahan din na matapos ang period of amendments kung saan ihayag ng bawat senador ang mga nais pa nilang baguhin sa probisyon ng RH bill. Sinabi pa ni Santiago na makakapaghintay sila na maaprubahan nito kahit hindi ito masertipikahan na urgent ng palasyo. Ipinagkibit-balikat din ni Santiago ang sinasabing malakas na kalaban ng RH bill na tinawag na Catholic vote. Ang RH bill aniya ay 15 taon nang hindi umuusad sa dalawang kapulungan ng Kongreso dahil sa oposisyon ng ilang samahan kabilang na ang Simbahang Katolika. Sa nalalabing 2 linggo bago ang holiday break, desidido ang mga pro-RH senators na isulong na ang botohan para sa kontrobersyal na panukalang batas dahil ito na umano ang tamang panahon para dito. Nakatakdang makipag-usap si Santiago kay Senate Committee on Health and Women, Senador Pia Cayetano ngayong linggong ito para sa kanilang susunod na hakbang. Samantala muli naman iginiit ni Senate Majority Leader Vicente Tito Soto III na hindi na kailangan pa ang reproductive health bill dahil sa paglalaan ng pamahalaan ng budget sa DOH para sa pagpaplano. Ani Soto, ang mga major provisions na nakasaad sa kontrobersyal na panukala ay ipinapatupad na ng DOH. Base sa datos na nakalap ng Senador, 500 milyong piso ang inilaan ng kaguran para sa pagbili ng contraceptives at 31 million para sa natural family planning. Sa 51 billion peso budget ng DOH sa sunod na taon, halos kalahati umano rito ay para sa reproductive health-related services. Yan muna ang pinakahuling balita tungkol sa pag-arangkada ng RH bill sa Senado. Ako si Bianca Piedad, nag-uulat para sa Telebisyon ng Bayan.